Eto na mga tol, isa sa masasabi natin talagang malakas, superpower kahit nung mga panahon pa ng ikalawang labanang pandaigdig mga tol. At isa rin 'to sa nagpahirap sa ating mga Pilipino nung mga panahon na yun, 1942 to 1945. Kundi lang sila natalo ng Amerikano eh. Eto ang Japan ay isa sa mga kapanalig at kakampi natin ngayon. At etong balitang 'to mula ulit sa GMA, Alyansa ng Pilipinas at Japan para sa kapayapaan. Hindi para sa gera ha, hindi para sa digmaan, kundi para sa kapayapaan sa Indo-Pacific region mga tol. Yan, iginiit at binigyang diin ng AFP mga tol. Ito panoorin natin to at malaman natin kung ano ang nilalaman nitong balitang to. Siyempre bilang isang Pilipino mga tol, dapat hindi lang tayo sa mga popular na mga vlogger ngayon nakatutok o kung ano man ang issue dyan sa internet. Dapat aware tayo mga tol sa social ano natin, social security natin, di ba? Kailangan aware tayo diyan mga tol, hindi puro ano lang yung pinapanood natin. Well anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Lalo pa ang pagtitibayin ng Pilipinas at Japan ng alyansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Layo nitong panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon at hindi raw nakatuon sa anumang bansa. Di ba? Para sa kapayapaan mga tol, which is yun din naman kasi ang hangad nating lahat. May experience na mga tol ang Japan kung gaano kasalimuot ang pwedeng idulot ng labanan mga tol kasi galing na sila dun eh, 'di ba? Galing na sila doon mga tol at nakaranas sila ng hindi magandang karanasan. Kung naalala ninyo, Hiroshima at saka Nagasaki mga tol, bangungot sa kanila yon. At yung mga panahon na yon mga tol, kung ikukumpara mo yung ibinagsak sa kanila ng Amerika, parang maliit na paputok na lang yun kung ikukumpara mo sa kung anong meron ngayon ng mundo. Yun ang nakakatakot doon. Kaya kung hanggat maaari kaya nating panatilihin ang kapayapaan, gawin natin yun syempre, di ba? Tuloy natin. May unang balita si JP Soriano. Sa ikapitumpung taong anibersaryo ng Japan Self-Defense Forces o JSDF, ng isa sa bansang may pinakamatibay na alyansa ngayon, ang Pilipinas. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner na may isang mahalagang layunin ang mga Pilipinong sundalo at ang militar ng Japan. The armed forces of the Philippines and the Japan Self-Defense Forces are bound by a common goal to uphold peace and security both within our borders and across the globe. Nakakatuwa no? Kung sino yung isa sa mga nagpahirap datin sa atin, kung naalala niyo yun mga tol, yung Bataan March, di ba? Ang daming nasawi nun mga tol. Pinahirapan talaga tayo ng mga Hapon dati, pero ngayon di na mo isa sila sa nagsusulong ng kapayapaan. Samantalang yung bansang kasama na natin, panahon pa lang ng mga Kastila, mga tol, kumbaga parang kadikit na talaga ng mga bituka natin yan. Marami tayong mga minanang kultura sa kanila mga tol. Isa sa mga paborito natin paghandaan galing sa kanila yung Shanghai. Mga pansit, di ba? Galing sa kanila yung mga tol, pero tignan nyo naman. Sila ngayon yung nang aapi at sila ngayon yung tipong parang wala tayong pinagsamahan sa mahabang panahon. Sila yung lumalait at namamaliit sa atin mga tol. Imbis na dapat mahalin nila yung mga kapitbahay nilang bansa, 'di ba? Imbis na dapat mahalin nila yung mga nandirito sa kapaligiran nila, wala eh. Para silang isang panganay na inaapi yung mga bunsong kapatid, yung mga maliliit na kapatid, 'di ba? Yung South China Sea nasa gitna natin 'yan ng China, ng Taiwan, ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam, iba pang mga bansa mga tol, Cambodia. Parang cake 'yan sa atin eh, 'di ba? Lahat tayo may mga kanya-kanyang slice diyan. Kaso ang gusto mangyari ng China, hindi, wala kayong hati diyan, wala kayong bahagi diyan, amin 'yang buong 'yan. Biruin mo, tama ba naman 'yun? Eh sino may sabi nun? Yun ba ay kinikilala ng international law? Hindi. Yun ba ay kinikilala ng UNCLOS? Hindi rin. 'Di ba? Sino lang may sabi nun? Sila-sila lang din. Ang ginawa nila mga tol, para hindi tayo makontra dito ng mga bansang 'to, magpalaki tayo ng ano, magpalaki tayo ng Navy. O 'di ba sila pinakamalaking naval forces ngayon sa buong mundo. O kaya yung mga maliliit na bansa, nai-intimidate nila mga tol. Ang ginagawa nila, magpapadala ng sobrang daming mga barko. Para barabakuran yung mga inaangkin nilang teritoryo. Yun ang dahilan nila mga tol. Yun talaga. Wala nang iba mga tol.
This shared commitment is more important now than ever as we navigate an increasingly complex and dynamic security landscape. Sinabi ito ng AFP chief matapos sabihin na nagbigay na ang AFP ng mga rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano isasagawa ang mga susunod na rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Bronner, hindi na sila papayag na magpabuli sa China Coast Guard pero lalaban sila ng patas. Patas lang. Hindi tayo susobra mga tol kasi pag ginawa natin yon, parang sinindihan na natin yung mitya ng labanan. Sabi nga ganun mga tol, tatapatan lang natin sila kung ano yung ihaharap nila sa atin. Pero may mga nagtanong, paano kung baril ang ihaharap sa atin? Syempre alam nyo na yun mga tol. Ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea na pinagtibay na ng 2016 arbitral ruling, pinuri ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. I would like to commend the Philippines' firm stance in championing a maritime order based on the rule of law. Dahil kaalyado ng Pilipinas, mahalaga raw na matulungan ng mga sundalong Pilipino. Malaking bagay raw kapag napirmahan na ang bersyon nila ng Visiting Forces Agreement o VFA na Reciprocal Access Agreement o RAA. Di raw ito nakatuon sa China pero muling giniit ng Japan na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon ng China sa Kasi nararanasan din nila yun. giniit ng Japan na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nararanasan din nila yan. Sabi nga nung Japan di ba? Kung ano yung nararamdaman ng Pilipinas, nararamdaman din nila yon kasi meron silang isang isla, yung Senkaku Island. Inaangkin din ng China yon mga tol. 'Di ba? Nagpapadala yung China doon ng mga barko nila para igiit na kanila daw yung island na yon. Pero ang diferensya lang sa atin mga tol, kapag tayo ay hinaharas o binubulas ng China, kadalasan wala tayo talagang palag. Puro tayo diplomatic protest. Dati ngayon kasi sabi ng AFP papalag na tayo Pero sa Japan kasi mga tol, sila yung nang water cannon doon. Sila yung nang babangga doon ng barko. Talagang walang nagagawa sa kanila yung China. Kasi nga malakas na puwersa din sila mga tol. Hindi biro-biro ang ng Japan. Isa rin yan sa mga malalakas na bansa ngayon. Japan is concerned by unlawful maritime claims and steadfastly opposes the dangerous and coercive use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. Ang pahayag na ito ng Japan nauna ng inalmahan ng China dahil saan nila'y pakikialam umano ng Japan. Ang problema sa China ayaw nila magkaroon ng alyansa yung mga ibang bansa 'Di ba? Etong mga tol, apektado rin naman kasi sila pag nagkaroon ng gera sa West Philippine Sea. Kasi nga etong South China Sea, etong West Philippine Sea, daanan niya ng mga kalakal ng buong mundo ng mga produkto ng buong mundo. Natural mangingilam yan talaga mga yan. Aawat yan at sasabihin nila, please, itigil nyo na yan, ipanatilihin natin yung kapayapaan. Pero etong China, umaalma. Ang gusto nila, hindi. Etong Pilipinas, ang hingi ng tulong sa ibang bansa, dapat soluhin nyo yung problema nyo. Di ba pumalag kayo sa amin ng kayo lang, di ba? Ganun ang problema sa China Gusto nila one-on-one lang. At nakapagpapalala lang daw ng tensyon sa rehiyon. Alam naman natin kasinungalingan yun. Walang iba nagpapalala ng tensyon dyan kundi sila lang. Umano ng Japan at nakapagpapalala lang daw ng tensyon sa rehiyon. It is only natural for Japan to express serious concern if and when China's behavior in the South China Sea is dangerous and aggressive. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Japanese Embassy. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagkasundo ang Pilipinas at China na ipagpapatuloy ang mapayapang pag-uusap para magkasundo at maiwasan na ang gulo sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Sana. Sa Lunes, isasagawa ang 2+2 meeting sa pagitan ng Foreign Affairs at Defense Ministers ng Japan at Pilipinas. Pag-uusapan doon ang RAA at ang karagdagang defense at security equipment na ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Wow, salamat Japan. Sa ilalim ng Official Security Assistance o OSA. Rest assured, the Philippine government remains
that we will work to expand and forge stronger partnerships with Japan to continually give rise to a region living and thriving in peace and prosperity. Lalo pa ang Alright. pagtitibayin Ayan, putulin na natin. Tapos na yun. Salamat sa Japan sa talagang tulong sa atin, mga tol. Nauna na nating sinabi to sa mga nakaraan nating reaction video. Ang kasagutan para sa kapayapaan dito sa West Philippine Sea ay wala sa Pilipinas. Ito ay nasa China, mga tol. Kasi meron tayong legal grounds at meron tayong legal claims na talagang masasabi nating legal yung ating mga inaangking teritoryo. Actually, hindi inaangkin. Atin talaga, di ba? Kasi unang-una, yung 200 nautical miles natin, mga tol, yan ay defined by UNCLOS. Ano ba yung UNCLOS? Di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea. Di ba? Batas yan ng dagat eh. Pirmado yan ng China. Ibig sabihin, sumasang-ayon sila doon, pinirmahan nila eh. Pagkatapos, nanalo pa tayo sa 2016 Arbitral Award. Hindi naman basta-basta gawa-gawang batas lang 'yon, mga tol. UNCLOS, sinusuportahan tayo, 'di ba? Ang problema nga, hindi kinikilala ng China yung UNCLOS, hindi kinikilala yung Arbitral Award na napanalunan natin noong 2016. So paano tayo magkakaroon ng kapayapaan niyan kung yung isang bansa ang gusto niya angkinin lang ng angkinin yung mga teritoryo niyang gusto nang angkinin pero ayaw niya namang kilalanin yung umuusad na batas na, 'di ba? So paano tayo magkakaroon ng kapayapaan diyan? Kung ang gagawin ng China kilalanin yung batas, sige, kikilalanin niya yung UNCLOS, total nakapirma naman siya doon. Ano ba sabi ng UNCLOS? Ang Pilipinas merong 200 nautical miles, 'di ba? Pag yun ay ginalang ng China, tapos ang problema diyan. 'Di ba? Wala na tayong tensyon, wala na tayong problema diyan. Malaya na makakapangisda yung mga mangingisda natin, malaya na tayong magagawa kung ano man yung gusto nating gawin diyan. Kasi kapag ang international law sinabing ito mas mananaig ang batas ng China, para saan pa yung international law? Para saan pa yung UNCLOS? Para saan pa yung arbitral award? Wala naman pala mga kwenta yung kung pananatilihin nilang nananaigan China, di ba? So malabo talaga magkaroon ng kapayapaan diyan kung hindi kikilalanin ng China yung mga umiiral na batas na yan, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.